Pag-aalinlangan sa karapatan ni Jesus, pumaro na naman sila sa Jerusalem, samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Kuya Bert, anong nakikita niyo? Alam mo, Kuya, kaya lagi nilang binibenggahan ng ating Panginoon dahil hindi na sila nagkikinabang eh. Wala na silang tinatanggap. Hindi na sila makabenta. Ganyan ang tao, Kuya Nene. Kung minsan kapag hindi na nakikinabang, kahit Diyos talagang hindi nila kinikilala eh. Magkamalamang kumisa ng salapi, kahit may Diyos siya, kakalimutan niya ang Diyos. At kung dito nga sa binasa mo, no, talagang gusto nilang ulihin ng Panginoon eh, upang wala nang maging sagabal eh. No? Pero ang akala nila, mahuhuli nila ang Diyos. Kailanman po mga ginigiling naming tagapakinig, hindi natin pwedeng arukin ang kaalaman ng Diyos. Kaya nga tinanong din sila eh. Tatanungin ko rin kayo. Kung masasagot niya ako, sasagutin ko kayo. Alam mo, Kuya, hindi nila kasi alam na itong si Juan, ang nagbigay ng karapatan dito, ay ang Panginoon. Pero hindi nila kinilala eh. Pinapatay nga ni Herodes eh. So, napamahal si Juan sa mga tao. Kaya, nag-aalala sila. Ganyan tayo eh. Kapag mapapahamak na tayo, nag-aalala na tayo sa ating sarili. Laging sarili na lamang, laging si ako na lang ang inaalala natin. Sana naman, kahit na bawat sandali ng ating buhay, alalahanan naman natin ng Diyos. Lagi naman natin siyang isaisip. Hindi lamang ang ating sarili ang lagi natin iniisip. Ang isipin natin palagi ang Diyos. At ang lahat, kapag nangyari ito, laging nasa sa isip natin ang Diyos. Tinitiyak po namin sa inyo, mga ginigilim namin tagapakinig. Ang Diyos kailanman hindi siya nakakalimot, lalo tigit sa mga laging nananalangin, laging nasa isip nila ang Diyos. At tandaan po natin ito, siya ang Ama natin, na lagi nating maasahan, na laging nandyan lamang sa ating tabi. Pero ang pinakamahalaga, linisin natin ang ating kaisipan, linisin natin ang ating kalooban. Handa tayong lagi sa mga utos niya na tumalima tayo sa bawat sandaling inuutos niya sa ating buhay.